Call to worship, matatagpuan po sa Word ng Lord sa awit 73 verses 23 to 28. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Gayunpamay, sinasamahan mo ako sa aking paglakad ay inaakay mo. Ang mga payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan? Puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking iahayag. Tayo po'y manalangin. We honor you, Lord. We praise you, O God. We give you the highest glory because you deserve to be praised, O Lord. You are God who is so mighty, powerful, faithful, holy, and righteous, O God. Holy Spirit, take over. You are full control. This is your time, O God. This is your hour, Panginoon. And Father God, sa gabing ito, dakilang Diyos, we will worship you in spirit and in truth. Lord, transform each one of us according to your purpose, according to your kingdom purpose, O God, according to your will, O Lord Jesus. Father God in heaven, let your kingdom come here on earth as it is in heaven. And Lord, let the wind of the Holy Spirit blow from the north, east, south, and west, Panginoon, and hover us, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig, sapagkat ikaw po ang aming Panginoong Yahweh, na patuloy na gagabay, titingin, at aakay, Panginoon, sa amin, sa iyong righteousness, O God. Father, this very hour, O God, let this hour be holy. Let our places, O God, be a holy ground because we are worshiping a holy God. And Lord, anoint your servant, Pastor Edric. Holy Spirit, speak your words, Panginoon, sa kanya. And let our praise and worship, O God, be powerful, be loud, Panginoon. Umabot ito sa iyong kaharian, Panginoon. And Lord, send your angels, O God, to guard and protect us, O God. Walls of fire surround us, O Lord Jesus, and cover us with your precious blood. Hallelujah forever, Lord. You are the King, you are the Lord. This is our prayer and declaration, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan. So, a blessed evening to everyone. So let us prepare our hearts, our mind to worship the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Praise be to God. Amen. We exist, katulad po ng sabi ng salita ng Panginoon, we exist to glorify the Lord, to worship the Lord. No? Kaya po tayo po ay binigyan ng buhay, ng Panginoon, ng lakas upang siya po ay ating sambahin sa Espiritu Katotohanan. Kaya po ang ating buhay ito ay ating paglingkod, ang lakas mula sa Panginoon ay ating pong patuloy po na maibigay ang Amen. pinakamainam na pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Amen? Amen. Sige po, purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. With all of my life, with all of
I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. Ang buhay ko was iyo, lakas ko ay sa iyo, pag-asa ko'y sa iyo, Panginoon ko. Ang buhay ko'y sa iyo, lakas ko ay sa iyo, pag-asa ko'y sa iyo, Panginoon ko. I'll praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. Ang buhay ko'y sa iyo, lakas ko ay sa iyo, pag-asa ko'y sa iyo, Panginoon ko. Ang buhay ko'y sa iyo, lakas ko ay sa iyo, pag-asa ko'y sa iyo, Panginoon ko. I'll praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. 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 Yes, in you. Amen. Hallelujah. Amen. Woo! Hallelujah. All praise be to God. Glorify the Lord. Hallelujah. Thank you, Thank you, Jesus. God. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for the life, Lord, na binibigay mo sa amin. Yes, amen. For the strength, of God, na ginagkaan mo sa amin. And thank you, Lord, for the hope, of God, na Amen. patuloy na nagagaling po sa inyo. So, Lord, tonight, our whole life is dedicated and our strength is in you, Lord God. Yes, sir. Thank you, God.
Okay, a blessed, joyful, and victorious evening po sa atin. Hello po, hello. Shout out po sa lahat na nandyan po sa ating online at maging sa mga magpa po ng replay nito pong ating pong Global Harvest Goshen Ministry online worship celebration. So, purihin po ang Diyos na po. We praise be to God, thank you be to God na patuloy po na tayo po ngayong gabi ay muli po nakatagpuin ng Panginoon. Na po, we are super excited, super expectant na patuloy po na ang kanyang salita tonight na po ay patuloy po na magbigay ng hamon, inspiration, and hopes about sa atin. Let us pause for a prayer. Let us pray. O Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, to you all the glory, honor, and praise because you are so good. You are faithful God. You are awesome God. You are great God, O God, past, present, and future po sa buhay po ng bawat. Thank you, God. Thank you, Lord. Tonight, prepare our hearts, O Lord. Handa mo po, Panginoon, ang puso ng bawat sa amin. And Lord, I pray that your Holy Spirit surround us, O God. Refresh us, O Lord. Anoint us with your holy fire sa bawat mga kapatid po namin na mag-join tonight for our worship service. And maranasan po nila, Panginoon, iyong pagkilos. I pray in the name of Jesus right now, the whole place kung saan naroon, ay patuloy na mangusap ang Diyos sa bawat sa atin at patuloy po na makita natin na ang Diyos natin noon ngayon magpakailanman is a very real God. Siya totoong Diyos na patuloy na ang kanyang provision, protection, presence, and power ay patuloy na maranasan ng bawat sa amin. So Lord, tonight we thank you, we praise you in advance for the blessing ng iyong salita sa bawat sa amin. All the word na babanggitin ng iyong lingkod ay magsalita mo, Panginoon, mangusap ka sa bawat sa amin and replenish, O Lord, our heart, our soul, our strength, our life with your holy words about sa amin. So Lord, thank you, Lord, in advance sa lahat ng iyong ginagawa at gagawin pa po sa buhay po ng bawat sa amin. This is our prayer, this is our declaration in the mighty name of our Jesus Christ we pray and shout, Amen, Amen, Amen. Sige po, bigyan natin po ng isa pang clap offering ng Panginoon. Hallelujah. God deserve, Lord Jesus deserve our praise and worship. Alright, so tonight po, ngayon pong gabi ay again, we're so excited na patuloy po na ang salita ng Panginoon ay madala sa bawat sa atin through your servant. Ang title po ng ating message for tonight, slide please, ay nandiyan po, hindi ka bibigay. Ayan, palalakasin ka ng Diyos. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, declare mo, hindi ako bibigay, palalakasin ako ng Diyos. So, yung pa lang po sa introduction, yung title pa lang po ng word ng Panginoon for tonight, it's a very powerful and prophetic word na gustong dalhin sa bawat isa po sa atin. So, tonight, ang ating center text na po ay isang text po from Psalms 73 verse 26. Ito po ay part ng binasa po ni Beth kanina, so call to worship na po. So basahin natin muli, nandiyan po sa screen yung ating text, no? Basahin natin, sabi diyan, my flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So Psalms 73. Now, let me just give you a little a little background po itong ating pong text natin from Psalm 73. Itong Psalm 73 particular po ay isinulat po ni Asaph, no? Asaph, A-S-A-P-H, no? Asaph. Isang manunulat at leader po ng pagsamba po sa Israel, no? Isang writer, okay, sabi natin, isang writer at leader po ng pagsamba sa Israel. Sa kabanatang ito sa Psalm 73, ipinapakita po ni Asaph ang isang tapat at emosyonal na pakikipag-usap po sa Diyos, okay? Tungkol sa kanyang pagkatalino, pagkalito, pagdududa, at muling pagtitiwala. So yun po yung damdamin, yun po yung kaisipan, yun po yung mga
nasa kaisipan ni Asaph while writing this Psalm 73. So, ang tanong sa atin, ano ang pinagdadaanan ni Asaph? No? Ano ba ang pinagdadaanan niya? Bakit niya naisulat itong Psalm 73 at sinabi niya, "My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." No? So, tingnan natin, ano ang pinagdadaanan ni Asaph? So, eventually, as a human being, alam niyo po, ang emosyon, damdamin, experience katulad ni Asaph is the same thing, no? Sa buhay po natin, no? May mga pinagdadaanan din po sa bawat sa atin. Amen? So, aminin natin, lahat po tayo may pinagdadaanan sa buhay. So, silipin natin, tingnan po natin, ano ang pinagdadaanan ni Asaph? Saan siya humuhugot ng kanyang salita? Bakit niya sinabi itong Psalm 73? Now, sa unang bahagi po ng Psalm 73, ano po, inamin ni Asaph, no? Inamin niya na naging naiinggit siya sa mga masasama. Pero kung babasahin niyo po yung the whole chapter ng Psalm 73, makikita po natin doon na si Asaph ay sinasabi niya naiinggit siya sa mga masasama dahil parang sila pa ang may mas matagumpay, no? Yun po yung kanyang kaisip at damdamin, no? Naging question niya, no po, kung bakit tila problema ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos, no po? At naramdaman po ni Asaph na parang, walang saysay ang pagiging matuwid. So, yun po yung unang damdamin, no? First part ng kung babasahin po ninyo, sabi ko nga, babalikan yung Psalm 73, yun po yung first part, no? ng litanya at karanasan at pinagdadaanan o kaya ay kaisipan ni Asaph, no? Ngayon, ang tanong sa atin, no? Tulad ni Asaph, ano ang ginagawa mo kapag nanghihina na ang puso mo at parang wala ka ng lakas magpatuloy, no? Yan po, striking, no? Napaka-personal po ang question po na yan sa atin, no? Ano ang ginagawa mo, kapatid, kaibigan, kapag nanghihina na ang puso mo? Alright? At parang wala ka ng lakas magpatuloy. Hello? No, lahat tayo, sabi ko nga po, katulad ni Asaph, at maging sa karanasan natin ngayon, maging yung tanong na yan, ay very real, no? Very real ang mga tanong na yan. So, alam ko po, no, may mga panahon sa buhay po natin na parang napapagod na ang puso natin. Amen? Sino po ito napapagod na ang puso natin? Aminin, no? Yes, okay lang po, no? Mas maganda po na maging transparent and very real and genuine na yung ating mga puso, no? Kahit na sabi mo Christians tayo, followers of Jesus Christ, hindi mo exempted na may mga panahon sa buhay na parang napapagod na ang puso natin, ano po, pagod ka na emotionally, amen, no? Pagod ka na mentally, alright? Pagod ka na spiritually, pagod ka na morally, okay? At pagod ka na rin financially. No, ibig sabihin po yung kapaguran na damdamin natin is very real, holistic ito, no, sa buhay natin and every areas po ng buhay natin, sa bawat bahagi po ng buhay natin. I'm very, very sure 101%. Ikaw at ako po, aminin ko sa inyo, no? Walang exemption, no? Tayo po ay may kapaguran, no, emotionally, sabi ko nga po ulitin ko, mentally, spiritually, morally, and financially. So napaka-fragile, no? Napaka-delikado, napaka-tindi nitong karanasan ng bawat sa atin, no? Minsan kahit matatag kang tao, sabi ko nga po, no? Minsan kahit matatag ka ng tao, matagal ka ng Christian, no? Marami ka ng pagsubok dinadaanan, at dumarating pa rin, no? Dumarating pa rin po sa punto na gusto mo nang sumuko, mag-give up o mag-surrender because of all of this overwhelming na nakapaguran, no, sa buhay natin. Pero ang magandang balita, yan, sabihin mo nga, may magandang balita. Alright? Kapag nauubos na ang lakas mo, yan, no? Kapag tila baga nauubos na ang lakas mo, hindi nauubos ang lakas ng Diyos. Amen? Yan po ang maganda na tingnan po natin. No, hindi nauubos ang lakas ng Diyos
kapag tila baga nauubos na, no? O tila limited na, no? Ang lakas ng bawat sa atin. Again, no? Sinabi ni Asaph sa Psalm 73, verse 26, no? My flesh and my heart fail. Okay? My flesh and my heart fail. Very real, no? Inamin niya, no? Ibig sabihin po nito, no? Si Asaph, may moments po ng panghihina. Alright? May moments po ng discouragement. May moments ng kapaguran sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Now, may isang kwento po, may isang tao po na sobrang pagod na po sa buhay. No? Sunod-sunod po ang problema niya, no? Sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa personal na buhay. Alam niyo, dumating siya sa point na sinabi niya, no, ng taong ito, Lord, sabi niya, hindi ko na kaya. Hanggang kailan pa kaya ako magkakaroon ng lakas? Mukhang bibigay na ako. No, parang babagsak na ako, no? O, nakaka-relate po ba kayo doon? Minsan ba nasabi niyo, Lord, hindi ko na kaya 'to dahil sunod-sunod, no? Dahil yan ang mga bagay na ilabaga na-feel natin, naramdaman natin na babagsak na tayo. No, yan yun, parang cellphone, di po ba, na lobat na lobat na. Alam mo, mga 2% na lang, no? Kahit anong gawin, no? Unti-unting namamatay ang lakas nyo hanggat hindi mo po ito sinacharge as a source of power, no? Para magkaroon ulit ng energy o power, no? Pero isang araw, alam nyo, itong taong ito, sabi ko nga ay nag-pray siya, ano po, ng todo-todo at umiiyak, seryosong lumuluhod sa Diyos. Doon niya na-realize, no po, doon po niya na-realize, hindi pala siya kailangang mag-isa. Alright? Hindi man malakas ang puso mo ngayon, kapatid, kaibigan, mga minamahal, mga kababayan, may Diyos kang nagbibigay ng supernatural strength. Amen? Amen, no? Sabihin mo, I need supernatural strength. Yan po kailangan natin, hindi lang po physical strength, kundi supernatural strength ang kailangan mo kapag nararamdaman mo, nararanasan mo itong sinasabi natin, pagod ka na emotionally, pagod ka na mentally, pagod ka na spiritually, morally, even financially, you need supernatural power and strength mula sa Diyos. Now, balikan natin, no, may tatlo pong gentle reminder, o tatlong principles, itong ating pong ating text for tonight from Psalm 73:26. No, isa-isayin natin. No? Number one, ang gentle reminder sa atin is this, no, the heart can become heavy. No? The heart can become heavy. Yan, paki-tap mo nga yung part sa heart mo. Yan, tingnan mo. Tanungin mo yung heart mo. Are you heavy? Ang heart ko ba ay heavy? Tanungin mo puso mo. Personally, my heart, ang puso ko ba ay may kabigatan? So, again, this real. This is very real sa buhay natin. The heart can become heavy. My flesh and my heart fail. Sabi ni Asaph inamin niya, ano po, hindi po siya nagtatago, hindi siya nag-sugarcoating, no, sa kanyang damdamin, no? Mga tao po kasi, di ba? Pag tinanong mo, alam mo tayo mga Pilipino, dyan tayo bilib, may mga Pinoy, no? Sa kultura natin. Kapag tinanong mo, halimbawa, kumusta ka na? Hello, sister, brother, kumusta ka na? Nakangiti. Okay lang. Okay, good. I'm fine, I'm good. Pero at the back of his mind, of her mind, no, my heart fails. No? Meron pong sinasabing tinatakot ni Asaph na katulad my flesh and my heart fail. Alam niyo, minsan po sa buhay, napapagod hindi lang po ang katawan, ano niyo ba 'yon? Kundi pati ang puso at isip na po, napakabigat po 'yon, no? Yung physical po, matutulog ka lang, kakain ka lang, iliblig ka na, papahinga lang, okay na, mare-replenish na yung pero po, alam nyo, ibang usapan na po kapag ang pagod ay ang puso at isip mo, lalo po yung ating kaluluwa. Alam nyo ba yun? Napapagod? Mas higit po na delikado at napaka-fragile na kapag napagod po ang puso at isip natin. May mga panahon na parang ubos na ang lakas mo dahil po sa tindi ng mga challenges, problem, disappointment, pressure, o pain,
Kaya po ang ibig sabihin po dito po sa ating my flesh and my heart fail, ibig sabihin nito, dumadating po tayo sa punto na hindi na natin kayang dalhin lahat sa sarili nating pong lakas. Pero ipinapakita rin po ng verse na normal sa tao. Amen? Hello? Normal. Sino po normal? Yes, you are normal. Normal po. Normal sa tao ang mapagod at manghihina, kapatid. Kahit matatag kang tao, sabi ko ako, may pagkakataon pa ring mabibigatan ang puso natin, ang isip natin, maging ang kaluluwa natin. Ngunit sa gitna ng kahinaan, ito po, that's the good news, doon pumapasok ang lakas ng Diyos. Okay? Kapag bumibigat ang puso mo, kapatid, ulitin ko kapatid, kapag bumibigat ang puso mo, hindi ibig sabihin na iniwan ka na ng Diyos. Or kakantahin mong natutulog ba ang Diyos? Di ba may kantang gano'n? Sino ba kumanta nun? Si Gary Valenciano? Nakakanta mo na ba? Natutulog na ba ang Diyos? O iniwan na ba ako ng Diyos? Ibig sabihin po, kailangan mong mas lalong lumapit sa Diyos. Amen? Totoo lang, alam nyo, sabi ko nga po, kahit Christian, kahit pastor, kahit tayo, kahit prayerful ka, kahit disciple ka pa, o kaya cell leader ka, o ano ka pa mang mga nasa status ng medyo sabihin mo nga may mataas na antas ng iyong buhay, kahit faithful ka pa, mga kapatid, napapagod ka rin. No? Diba? May mga laban po na emotionally draining. Hello? Aminin, are you emotionally draining? Are you mentally exhausting, kapatid? Are you spiritually challenging? And are you financially demanding, no, sa buhay po natin? Wow, no? Alam niyo po, again, ang cellphone, sa atin, no, di ba? Tayo, sa ngayon, ang cellphone, kahit gaano kamahal at kaganda, no? Ang branded nito, kahit iPhone pa yan, o ano pa man yan, na palagay mo, pinagmamalaki mo, kapatid, no? Ito, mahal to, siguro, sinasabi mo, no? Ito ay, alam nyo, yun po ang hindi po pwedeng i-deny, no? Either your cellphone is branded, gaano kamahal, gaano kaganda, kapag hindi na-charge, sabi ko nga po, no? Pag yan po nalobat, hindi mo na-charge, ganun din po tayo, no? Kahit gaano tayo katatag, kahusay, kagaling, ka-faithful, ka-fruitful sa ating pong buhay, sa ating ministry, sa ating kapag hindi tayo connected kay God, kapatid, hindi tayo madaling mauubos po, no? Madaling nauubos o nauupos ang lakas natin. That's the reality of life. Alright? Hindi kasalanan po mapagod. Amen? Hello? Hindi po kasalanan ang mapagod. Ang delikado po ay kapag lumayo tayo sa Diyos habang pagod po tayo. Alam niyo po yun? No? Ulitin ko po, hindi kasalanan ang mapagod. Ang delikado po ay kapag lumayo tayo sa Diyos habang pagod po tayo. Yun po ang bantayan natin, kapatid. No, pagod na ako. Mag-rest muna ako, Lord. Maglilib muna ako sa paglilingkod, sa ministry. Maglilib muna ako for a while sa connection sa iyo. No. Huwag na natin gawin yun. Alam niyo po, alam niyo yun, sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, no? Ikaw at ako, maraming Pilipino, very pagod na pagod, no? Exhausted na tayo sa news every day. Alam natin yun. Okay? Ang kalalagayan, status po ng ating bansa, particular po ang ating leadership, ang ating gobyerno, no? Maraming Pilipino, tayo, mga Pinoy, ang nakakaranas ng mabigat na puso, no? Dahil sa nakaraang mga news, no? Daming mga crisis na nangyayari sa atin, no? Dahil po sa kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, corruption, division, unemployment, at iba't iba pang kalamidad, problema po sa ating lipunan. Marami po ang napapagod emotionally, mentally, spiritually, and sabi mo,
even financially, dahil po sa pressure, ano po, nadala ng buhay at kawalan po ng katiyakan marahil sa kinabukasan dahil po sa nangyayari. Sa totoong nararanasan po ng ating bayan, alam niyo po ba yun, no? Kaya ito pong Psalm 73 verse 26, totoong nararanasan ng ating bayan ang sinasabi po ng Psalm 73 verse 26, my flesh and my heart fail, no? My beloved Philippine, ano, is failing, ano, slowly failing, parang sinasabi natin. Pero bilang mga mananampalataya, ano po? Bilang mga mananampalataya, hindi tayo tinatawag na mawala ng pag-asa. Amen? Even in the midst ng situation po natin ngayon. Mas higit po, no? Rather, alam natin yon, naiinis na tayo sa mga nangyayari sa balita, sa mga leaders natin, government natin, dito. Pero brother, sa gitna ng kaguluhan at kahinaan ng ating pong mga nangyayari ngayon, nanatiling matatag ang Diyos. Wow, no? Kung tayo po ay nanghihina, ang mga situation nanghihina, nakakalungkot, pero kapatid, sa gitna ulit ko ng kaguluhan, kahinaan ng tao, nananatiling matatag ang Diyos. Amen? He still rule, no? He's still in control. God is still in the throne. Habang ang puso po ng marami po ay marahil bumibigat, tayo ay tinatawagan, ano po, na manalangin, magtiwala, at maging ilaw pa rin sa ating komunidad sa gitna ng maraming mga hindi magandang nangyayari. Ang pag-asa po ng ating bansa, kapatid, at pag-asa po natin ay hindi lamang nasa sistema po o tao, kundi, alam niyo po yun, nasa Diyos na nagbibigay, ano po, ng lakas at direksyon sa ating pong bayan, sa ating bansa, o sa ating mga leaders. So we pray and let us ask the God for His grace and mercy ng ating bansang ito, kapatid, in the midst ng maraming mga kaguluhan. Still God is a God of order. Amen? Still God is a God of order. And I pray and I release and I prophesy, no po, that the future of our loving nation, the Philippines, is still in control. Still, God is mayroong pag-asa na naghihintay sa future po ng ating bansang Pilipinas. So, huwag tayong titigil na po, huwag tayong hihinto to pray over our nation, no, our governments, at sa lahat sa buhay natin, sapagkat ang Diyos pa rin ang lakas at direksyon, no, na kailangan panghawakan natin. Alam niyo po, alam natin yun, no, maraming tao nakangiti sa labas, di ba? Ayan, no. Siyempre, tayo mga Pilipino talagang palangiti, di ba? Smiling face, kahit na may mga dilubyo, precious, no? No, maraming tao nakangiti sa labas, kapatid, no? Pero umiiyak na pala sa loob. Now, ano po ang application nitong ating principle number 1? No? So, the heart can become weary, right? Ang application natin, sabi dyan, sa slide, ang pusong sugatan ay kaya pa ring palakasin ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ang pusong sugatan o ang puso nating sugatan o ang bansa nating sugatan ay kaya pa ring palakasin ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, ang pusong sugatan ay kaya pa rin palakasin ng Diyos ay kahit nasaktan ka na, nadismaya ka na, napagod o nasira ang loob mo dahil sa mga pinagdadaanan mo sa buhay, sa ministeryo, sa pamilya, sa negosyo, sa pag-aaral, hindi ibig sabihin po na tapos ka na. Amen? Maaring sugatan ang puso mo emotionally o spiritually, pero kayang hipuin, ano, at pagalingin ng Diyos ang anumang sakit na hindi kayang ayusin po ng tao. Amen? Hallelujah. No, may mga sugat na hindi nakikita, tama po, no? May mga sugat na hindi nakikita, ano yun? Betrayal, pagkawala, rejection, failures, at mabibigat na problema. Pero alam po ng Diyos, kapatid, ang bawat iyak at bigat na dala-dala mo ngayon,
Nothing is secret before God, kapatid, sa buhay mo. At kapag ang tao po ay wala ng lakas, doon ipinapakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Alright? Kaya kahit sugatan ang puso mo ngayon, kapatid, kaibigan, kababayan, may pag-asa pa rin dahil ang Diyos ay nagbibigay ng bagong lakas, bagong tapang, at bagong dahilan para magpatuloy ang buhay po natin. Amen? So, principle number 2, sabi doon, second part ng Awit 73:20, sabi doon, God gives greater strength. Woo! Hallelujah! God gives not only strength, but greater strength. Sabi doon, but God is the strength of my heart. Wow! Wow! Sabi mo sa puso mo, my God is the strength of my heart. So, tingnan mo ninyo, pansinin po ang phrase na but God, Sabi doon, but God, sa text natin, but, yung salitang but, But, ibig sabihin nito, may problema, but God. See? My pressure, but God. My pain, but God. So, ibig sabihin ng tinatransition po ni God, kaya nga, but God, My heart and my flesh and my heart fails, but. So, hindi po nag-concentrate si Asaph, doon sa Psalm 73, doon sa first part. Alam niya, inamin niya, ng kanyang puso, ng ihina, Pero, sabi niya, pero, but God, May imposibleng situation, but God. So, ibig sabihin po, hindi lang nagbibigay ng lakas ang Diyos. Siya mismo ang nagiging lakas natin. Amen? Hallelujah. Isaiah 40:31, maganda itong text na ito. So, basahin natin. Sa screen natin. Isaiah 40:31, sabi doon, but those who waits on the Lord, what? Shall renew their strength. Sabi mo nga, wait on the Lord. Wait on the Lord. So, yun, kailangan po tayo ay naghihintay sa Diyos, Alright? Kailangan tayo po ay marunong maghintay sa Diyos. Alright? So, this powerful word and promise ng Panginoon from Isaiah 40:31, kailangan araw-araw, every minute ng buhay natin, kailangan natin sabihin, but those wait on the Lord shall renew their strength, shall renew their strength. Ang renew, kapatid, renew, the word renew, dun sa Isaiah 40:31, ibig pong sabihin po yan, papalitan niya ang pagod mo ng bagong lakas. Amen? Ang takot mo, papalitan niya ang takot mo ng pananampalataya. Papalitan niya ang discourage mo ng pag-asa. That's the word renew there. Sa Isaiah 40:31. Alam niyo po, ang eagle o ang agila, hindi po yan umiiwas. Alam niyo ba yon? Out of the ibang mga ibon, kakaiba po ang eagle. Kapag may bagyo, storm, unos, hindi po siya umiiwas, hindi siya ang tawag doon, natatakot, o nagtatago sa storm, o tumatakbo, umiiwas sa storm. Ginagamit niya ang hangin po ng bagyo. This is the very good character ng eagle. Ginagamit niya ang bagyo o unos para mas lalong tumaas sa kanyang paglipad. Alam niyo po, ganun din po dapat sa atin, as a believer of Jesus Christ. Believer tayo, follower of Jesus Christ. Alright? Ang akala po ng enemy, nasisira po sa iyo in the midst of storms, of trials, in crisis in life, in difficulties in life, and so on and so forth, pwedeng gamitin po ng Diyos para lalo tayong mapalapit po sa Kanya, closer to Him. Kapag mahina ka, kapatid, doon mas makikita ang lakas ng Diyos. Alright? Mag-pray kahit wala kang gana, kapatid, magpuri at sumamba kahit mabigat ang pakiramdam, maglingkod ng may kagalakan kahit na po may pangyayari sa ating paligid. Kumapit po sa Diyos, kapatid, kahit hindi mo maintindihan ang situation. Amen?
Amen? Kumapit sa Diyos. Kapatid, kahit hindi mo maintindihan ang mga nangyayari sa buhay mo, sa lahat ng pangyayari sa sitwasyon natin, no? So, ano po ang application natin dito po sa principle number 2? Sabi po diyan, basahin natin. Ang pinapalakas ng Diyos ay hindi kayang pabagsakin ng problema. Woo! Amen! Hallelujah! Ang pinapalakas ng Diyos, ikaw yon, tayo, ako yon, sabihin mo. Ang pinapalakas ng Diyos ay hindi kayang pabagsakin ng problema. Huwag kang papayag, kapatid, na yung problema, pain o pressure mo ay pabagsakin ka. Hindi po, sapagkat may Diyos na nagpapalakas sa. Ibig sabihin, kapag ang lakas mo po ay nanggagaling sa Diyos at hindi lang sa sarili mong kakayahan, may katatagan kang hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Hallelujah, amen. Maaring dumaan ka sa problema, sakit, kabiguan, alright, opresyon ng buhay, name it, no? Pero hindi ka tuluyang mawawasak dahil ang Diyos mismo, our God, Lord Jesus and Holy Spirit, ang nagbibigay ng lakas sa puso, isip, at pananampalataya mo. Amen? Can I have an amen? Hallelujah, God. Thank you, Lord, sa lakas na pinagkaloob mo sa amin. Hindi nito ibig sabihin po, na mawawalan na ang problema. Alright? Pero ibig sabihin nito na mas dakila, mas matindi ang kapangyarihan ng Diyos kaysa anumang laban na maaring kinakaharap natin. No? Kapag, ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, ang problema po ay, hindi magiging katapusan mo. Alright? Ito ay magiging patutuo kung paano ka itinataguyod po ng Panginoon. Alam niyo po, kapatid, kaibigan, mga kapag si God, Jesus Christ and Holy Spirit, 3-in-1, nagsanib puwersa, ang source ng strength mo, pwedeng mapagod ka. Pwede po, no? Pero hindi ka susuko. Amen? Pwedeng masaktan ka, pero hindi ka mawawasak. Amen? Dahil ang taong, alam niyo po, pinalalakas ng Diyos ay kayang tumayo kahit maraming pinagdadaanan. Amen? Amen? Kayang tumayo kahit maraming pinagdadaanan dahil ang taong pinalakas ay mula po sa Diyos. And this is the third reminder, third principle, last principle ng ating pong text for tonight, Psalm 70:26. Sabi doon, God is our eternal portion. Wow, now explain yan. Doon sa last part doon, di ba? My heart and my strength, sabi doon, will fail, but God is the strength of my heart, my portion forever. Pag-usapan natin ito, no? What is portion forever? Diba isabihin ni Asaph na sinabihin niya, and my portion forever. No? Ang ibig sabihin po ng God is our eternal portion po ay si God, Lord Jesus and Holy Spirit, ang ating, pinakatunay po at walang hanggang kayamanan. Amen? Treasure. Okay, wealth, kasiyahan, at kasiguruhan sa buhay. Eternal po yan, no po, kapag si God ang portion mo, no, eternal, forever, no, kasi God siya. Kaya siya walang hanggang kayamanan, kasiyahan, kasiguruhan sa buhay. Kahit mawala po ang pera, money, position, lakas, no, talino, kakayahan, tao, lakas natin, hindi po nawawala ang Diyos, kapatid, dahil siya ang portion forever. Yun po ibig sabihin nun. Sapat at tapat at mananatili magpakailanman. O saan ka pa? God is our third portion, sapat at tapat, mananatili magpakailanman. Minsan po, umaasa tayo di ba? Minsan po tayo umaasa sa mga bagay ng temporary lang. Aminin natin, tama po, no? Trabaho, relasyon, success, business, pag-aaral, career, no? O material na bagay. Okay lang po yun. Di lang sinasabing mali po yun. No? Blessing from the Lord. Pero yun lamang po ay temporary lang. Huwag tayong mag-focus o huwag tayong masyadong umamit ng mahigpit sa mga
temporary lang sapagkat yan po ay extra bonus lamang po ng Panginoon. The very focus po na gusto ni God sa atin is eternal portion, no? Hindi po yung temporary. Pero lahat ng iyon pwedeng mawala. Alam mo ba yun? No? Lahat sa buhay natin pwedeng mawala, no? Yung kagisigan mo, kagandahan mo, kagano ka man kaputi, kaganda, no? Kamistisuhin, ano may tsura mo, ano man meron ka, no? So, lahat yan po ay pwedeng mawala o magbago. Tama po? Pero kapag si God ang portion mo, that's the good news. Kaya ito yung maganda, no? Eternal portion. Kapag si God ang portion mo, may kapayapaan ka, kapatid, kahit may problema. Oh, amen. Hallelujah. Sino pong gusto po doon na ganong situation, kahit may problema, may pag-asa at may peace sa buhay mo. No? Kahit may pinagdadaanan, at may lakas ka, kahit manghihina ka na, kapatid, ang portion noon ay ibig sabihin ay bahagi ng mana. Alright? Or heritage, inheritance, o kayamanan. No? Kaya kapag sinabi ng salmistang si Asaph na and my portion forever, ano po, parang sinasabi niya, Lord, no? Excuse me, Lord, ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Alright, kaya po mahalaga yung Matthew 6:33, ano yun? Seek ye first the kingdom of God, His righteousness. Priority natin, focus tayo. No? Kay God, siya ang pinakamahalaga sa lahat ng higit sa mundong ito na ibinigay niya o temporary. Lord, ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay. Sabihin mo nga sarili mo, Lord, ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Ikaw ang sapat at tapat para sa akin ngayon at magpakailan pa man. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, kapag si God ang portion mo, this is the good news. Listen to this church, no? Kapag si God ang portion mo, hindi ka madaling matinag ng pagkawala at problema. Portion mo siya, no? Hindi mo kailangang mahabulin ang approval ng mundo para maging fulfilled, or hindi approval ng Senado, approval ng anumang batas para maging fulfilled. No, kahit uncertain ang future, kapatid, no? Sabi sa kanta, no? We don't know the future, but we know who holds the future. Kahit uncertain ang future, kapatid, kahit uncertain ang mga nangyayari sa buhay mo, sa career mo, sa business mo, maging sa ating bansa, kaya uncertain, kapatid, ang future, secured ka dahil hawak ka ng Diyos. That's the difference. Amen? May security tayo dahil hawak tayo ng Diyos. Now, anong application nitong ating pong third principle? God is our eternal portion. Basahin natin, ang lahat sa mundo ay pansamantala, pero ang Diyos ay mananatiling sapat, tapat, at kasama mo magpakailanman. Amen? Hallelujah. No? Kaya pumikat na tayo si Pastor Boy Baldonado, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulunod, kasama natin ang Diyos. No, kapatid, pagkasama mo ang Diyos, no, siya po ay sapat at tapat, manatili sa iyong buhay. Lahat, alam niyo po, ibig sabihin nito, lahat ng bagay po sa mundo ay maaaring magbago o mawala, di ba? Pera, posisyon, tao, tagumpay, at maging ang mga sitwasyon natin po sa buhay, mawawala din po yan, temporary lang po yan, no? May mga bagay na minsan nagpapasaya sa atin, pero hindi rin nagtatagal, tama po? Ngunit ang Diyos ay hindi po nagbabago. Amen? Siya po ay nananatiling sapat at tapat sa bawat pangangailangan mo, kapatid. Tapat at sapat sa bawat pangako niya sa iyo, at tapat at sapat kasama mo sa bawat panahon ng buhay natin, kapatid. Alam niyo po yun? Alam niyo, kapag nawawala na po ang ibang inaasahan natin, alam niyo ba yun? No? Minsan, parang nawawala na ang ibang inaasahan natin. Ipinapakita po ng Diyos na siya pa rin ang tunay, po, na matibay, na sandigan po natin. Kahit magbago po ang mundo sa paligid mo, hindi magbabago ang pag-ibig, presensya, katapatan ng Panginoon sa iyo. Kapatid, you know, brothers and sisters in Christ, friend, people may live, family may be
leave you, opportunities may leave you, family situation may change, at minsan, pati emotions natin, pabago-bago. But, again, si God, consistent. Amen? Si God, Jesus Christ, and Holy Spirit is consistent. Kapatid, siya pa rin ang provider mo, siya pa rin ang comfort mo, siya pa rin ang strength mo, kahit anong season ng buhay mo. Kahit pansamantala ang mundo, secure ka dahil eternal ang Diyos na kasama mo. Amen? Kaya po, balikan natin, itong text natin, the book of Psalm 73:26. Ano po diyan? Sabi sa screen. Sinasabi po sa ating talata muli, napakalapit sa realidad ng buhay natin ngayon. This is very real. Kaya po, ito po yung dinownload ni Lord sa akin. A week before pa, itong talatang ito, Psalm 73:26. Napakalapit ito sa realidad ng buhay natin ngayon. Basahin natin muli. Sabi doon, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Brothers and sisters in Christ, friends, mga kababayan, alam niyo po, sa panahon natin ngayon, sabi ko nga po, maraming tao, ikaw at ako, marahil, ang pagod na emotionally, relationally, mentally, morally, financially, at spiritually. Yes, that's real. Marami po ang nawawalan ng pag-asa, naiinis, naiirita dahil sa problema dito, problema doon, situation dito, sitwasyon, pamilya, pressure sa trabaho, pag-aaral, crisis, sa ekonomiya, sakit, betrayal, at mga bagay pa na inasahan, and so on and so forth, kapatid. Minsan kahit matatag ang isang tao, di po ba, dumarating pa rin sa punto na nanghihina ang puso at isip at kaluluwa niya, amen? Pero again, pinapaalala ko, gentle reminder ng Psalm 73 verse 26, na kahit bumigay ang lakas natin at kahit bumigay ang ekonomiya natin, ang ating pong leadership ng ating bansa, na kahit bumigay ang liderato ng ating pong bansa, ay kailanman hindi bumibigay ang Diyos. Woo! Hallelujah! Sabi mo nga, kailanman hindi bumibigay ang Diyos, kahit bumigay na po ang lahat. Kapag hindi mo na kaya, kapatid, doon nagsisimulang kumilos, ang lakas ng Panginoon. Doon nagsisimulang kumilos ang pag-asa, panibagong lakas, pag-asa, katatagan sa gitna ng kaguluhan. Okay? So, kaugnay nito sa buhay natin ngayon. Anong kaugnay sa buhay natin ngayon? Kapag unstable po ang mundo, remember, God remains constant. Amen? Kapag puno ng uncertainty ang future, God remains faithful. Amen? Kapag mahina ka na emotionally, God becomes your strength. Kapag feeling mo mag-isa ka na, God remains with you, and He promised He will never leave you nor forsake you. Kapatid, kaibigan, mga minamahal, mga kababayan, alam niyo po, hindi man po perfect ang buhay natin ngayon. Okay? Hindi man po talaga hindi maging perfect ang buhay. At maraming bagay ang pansamantala. May isang hindi nagbabago ang perfect, ang Diyos sa buhay mo. He is always perfect. He is always unchangeable. Okay? Unstoppable, unbreakable, unlimited sa Diyos sa buhay mo. Kahit mapagod ka na sa bawat areas ng buhay, hindi ka kailangang mawalan ng pag-asa. Okay? Dahil si God pa rin po ang strength ng puso mo, at siya pa rin po ang mananatiling sapat at tapat magpakailanman sa bawat bahagi ng buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo, pag-aaral mo, sa future mo, sa ating bansa, kapatid, sa buong mundo. God still the strength of our heart. Siya po ang mananatiling Diyos, or Jesus Christ and Holy Spirit, past, present, and future, from generation to generation. So, hallelujah. We praise be to God, the strength of our heart and our portion forever. Amen and amen. Sige po, nais ko po na kayo po ay lumapit. Tayong lahat po ngayon po for our prophetic prayer. As I end the message of the Lord for tonight, let's just come before the Lord
and in our prayer, no? As I lead this prophetic prayer, ay patuloy po na dalhin natin po personally ang ating mga request, petition before the Lord. Amen? So let us pray. Let's pray. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we praise you, we worship you, we honor you. For you are our strength and our portion forever. That is your promise, that is your word, God, in Psalm 73 verse 26. Ikaw po ang lakas ng puso namin. Kapag kami po'y mahina, ikaw ang nagpapalakas po sa amin. Kapag kami po ay napapagod physically, spiritually, financially, emotionally, morally, and even financially, oh God, Lord Jesus and Holy Spirit, you, oh God, ang nagbibigay. You are the giver, oh God, ng bagong sigla. Kaya po, dinideklara po ngayon na sa bawat sa amin, ang takot, problema, pagsubok, ay hindi pwedeng pabagsakin dahil ikaw ang aming kalakasan magpakailanman. So Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we come before the very throne of your grace. We declare the truth of the book of Psalm 73:26 in our lives. Even when our flesh and heart fail, you are still the strength of our heart and our eternal portion. Hallelujah. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, palitan mo po ang pagod naming mga buhay, isip at puso ng panibagong kalakasan. Ang takot ng kapayapaan at ang panghihina po ng matatag na pananampalataya. So I declare tonight about sa amin na anumang laban, problema o pagsubok ang kinakaharap namin ngayon ay hindi makapagpapabagsak sa amin dahil ikaw ang aming sandigan. You are our God, Lord Jesus and Holy Spirit, unshakable, unbreakable, oh God. Let your supernatural strength overflow tonight sa aming pamilya, sa bawat mga pamilya, ministry, trabaho, pangarap, plans, future, pag-aaral, in our businesses, Lord. And from this day forward, we will experience your faithfulness, your provision, protection, power, and presence, O God, in every season po of our lives. Thank you, God. This is my prophecy, this is my declaration, this is my prayer, O Lord. And we thank you, God. We praise you, O God, Lord Jesus, Holy Spirit, that all our petition, request before the throne, we believe, we claim, O God. We receive it. It's done deal, yes and amen, and sealed in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po tumayo lahat, and let us just reach out our two hands before the Lord, and let us receive the final blessing. Let us receive the final blessing. Brothers and sisters in Christ, friends, may the Lord, who is your strength, our strength, and our eternal portion, as declared in Psalm 73:26, uphold you in every weakness, renew your heart with His power, and surround you with His unfailing presence always. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah! Sige po, bigyan po natin po ng clap offering ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We are blessed, Lord, sa iyong mga salita for tonight. So again, kapatid, no? Ibang niyo pong lingkod, Pastor Edric Ancheta, and thank you sa inyo pong pag-join as we celebrate yung word ng Panginoon through the Global Harvest Goshen Ministry. Pwede po natin po
i-share po natin, let us share the message of the Lord, no? I-share po natin itong message of the Lord sa ating mga family, relatives here in abroad so that they will also blessed by the Lord through this message. So again, God bless and shalom.